Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang 10 pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung ikaw ay isang bilyonaryo? Karamihan sa mga tao ay gustong yumaman upang guminhawa ang buhay ng kanilang mga pamilya. Pero sabi nga ng iba, huwag umasa sa swerte. Kailangan ng sipag, tiyaga at pagsisikap katulad ng mga ginawa ng mayayaman na nasa listahan ng Forbes na kabilang sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sino-sino nga ba ang mga taong ito at ano-ano ang kanilang mga pag-aaring negosyo? Yan ang ating alamin dito sa Kinuwento TV. Number 10. Tony Tan Caktiong. Si Tony Tan Caktiong ay may total net worth na 110 billion pesos at ngayon ay may edad na 70 years old. Si Tony ay graduate sa University of Santo Tomas sa kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering. Siya ang founder ng Jollibee na pinakamalaking fast food chain sa bansa na ngayon ay meron ng 1,400 stores sa Pilipinas. At meron din itong 270 stores international. Nagsimula si Tony Tan Caktiong sa isang tindahan ng ice cream na Magnolia sa Cubao, Quezon City na itinayo noong 1975. Binili naman ng Jollibee Foods Corporation ang Chinese fast food restaurant na Chowking noong taong 2000. Kasama na rin ang bake shop na Red Ribbon noong taong 2005. Nakuha niya rin ang pagbili ng buo sa Greenwich noong taong 2006. At pati na rin ang Mang Inasal noong 2016. Meron din siyang 51% share sa Burger King at 50% share naman sa Panda Express na dumating lang sa Pilipinas noong 2018. Si Tony rin ang may-ari ng coffee shop na Coffee Bean and Tea Leaf nang makuha niya ito ng buo noong taong 2019. Number 9. Andrew Tan. Si Andrew Tan ay may total net worth na 138 billion pesos at ngayon ay may edad na 71 years old. Siya ay graduate sa University of the East sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Itinayo niya noong 1989 ang Mega World Corporation na gumagawa ng mga mamahaling subdivision, mga office buildings, malls at mga condominium at mga hotels. Ang Mega World ang nagtayo ng townships tulad ng Eastwood City, Forbes Town, McKinley Hill at Lucky Chinatown. Meron din itong pagmamay-ari ng mga malls tulad ng Venice Grand Canal Mall, Uptown Mall at Newport Mall. Sa Mega World din ang mga hotels chains tulad ng Richmond, Savoy at Belmont Hotels. Si Andrew Tan ang may-ari ng Emperador Brandy. Pagmamay-ari rin niya ang malaking casino na Newport World Casino na may dating pangalan na Resorts World Manila. At noong 2005 naman, binili niya ang 49% share ng McDonald's Philippines. Number 8. Jaime Sobel de Ayala and Family. Si Jaime Sobel de Ayala ay may total net worth ng 142 billion pesos at ngayon ay may edad na 88 years old. Siya ay graduate sa Harvard University sa kursong Bachelor of Arts in Architectural Sciences. Itinayo noong 1834 ang Ayala Corporation na pagmamay-ari ng mga Ayala family. At ngayon ito ay pinamamahalaan ni Jaime Agosto. Ang real estate ang pangunahing negosyo nila tulad ng mga kumpanyang Avidaland, Aveoland, Ayala Land Incorporated at ang Bella Vita na gumagawa ng mga mura hanggang sa mga mamahaling subdivisions, condominiums at mga office spaces sa buong Pilipinas. Ang 39 na Ayala Mall sa Pilipinas ay pagmamay-ari rin ng kanilang pamilya. Sila rin ang may-ari ng ikatlong pinakamalaking bangko sa Pilipinas na Bank of the Philippines Island o BPI.
pati na rin ang pinakamalaking digital wallet sa bansa na GCash. Kabilang din dito ang telecommunication giant na Globe Telecom Incorporated. Sila rin ang isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Manila Water Company Incorporated. Number 7. Isidro Consunji and Siblings. Si Isidro Consunji and Siblings ay may total net worth na 147 billion pesos. Si Isidro ang nakatatandang anak na lalaki at ang mga kapatid nito ang nakamana ng mga ari-arian at negosyo na itinayo ng kanilang yumaong ama na si David Mendoza Consunji. Unang itinayo ni David ang DMCI noong taong 1954 na isang kontraktor na gumagawa ng mga gusali at mga infrastruktura. Gumagawa rin sila sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mga condominium sa pamamagitan ng kanilang DMCI homes. Sila naman ang major stockholder sa isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila na Maynilad. Ang kanilang kumpanyang Semirara Mining Corporation at DMCI Mining Corporation na nasa industriya ng pagmimina ay ang isa sa nagbibigay sa kanila ng napakalaking kita. Ang kanilang mga kumpanyang Semcalaca Power Corporation at DMCI Power Corporation ay merong mga power plants na gumagawa ng elektrisidad na napapakinabangan ng mga tao. Number 6. Aboitiz Family. Ang Aboitiz Family ay may total net worth na 160 billion pesos. Nagsimula pa noong kasagsagan ng 1800s ang kumpanyang Aboitiz Group sa pagbebenta ng abaka na nakabase sa Ormoc, Leyte. Ito ay itinayo ni Paulino Aboitiz na isang anak na magsasakang Espanyol na nag-migrate dito sa Pilipinas. Ang mga miyembro ng Aboitiz family na namamahala ngayon ng napakarami nilang mga negosyo ay kabilang sa ika-4 na henerasyon. Ang Aboitiz family ay mayroong Aboitiz Power Corporation na nagpapatakbo ng iba't ibang power plants at distributor din ng mga elektrisidad. At dito nanggagaling halos 70% ng kanilang kita. Ang kanilang pamilya rin ang nagmamay-ari ng mga bangkong Union Bank of the Philippines, Citibank Philippines at City Savings Bank. Sila rin ang may-ari ng Philmico Foods Corporation na isang malaking supplier ng harina at feeds. Dagdag pa dito, sila rin ang kontraktor na gumagawa ng mga gusali at infrastruktura sa pamamagitan ng kanilang kumpanyang Aboitiz Infra Capital Incorporated. At ang kanilang Aboitiz Land Incorporated naman ay developer ng residential communities. Number 5. Lance Gokongwei and Siblings. Si Lance Gokongwei and Siblings ay may total net worth na 172 billion pesos. Si Lance at ang kanyang mga kapatid ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumaong ama na si John Gokongwei Jr. Pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang Universal Robina Corporation na itinayo noong 1957 na gumagawa ng mga produkto tulad ng Nissin, Great Taste at Jack and Jill at iba pa. Meron din silang 54 na Robinsons Malls dito sa Pilipinas. Ang kanilang kumpanyang Robinsons Land Corporation naman ang gumagawa ng mga subdivisions at nagtatayo ng mga gusaling ginagawang office spaces at condominiums. Kasama rin ang kanilang mga Robinsons Supermarket, Robinsons Easy Mart, Toys R Us, True Value, Handyman, Daiso Japan at Sabers Appliances. Sila rin ang nagmamay-ari ng naglalakihang mga pharmacy na South Star Drug at ang The Generic Pharmacy. Sila rin ang may-ari ng convenience store na Ministop na ngayon ay may bagong pangalan na Uncle John's. At higit sa lahat ay sila rin ang nagpapatakbo ng low-cost airline na Cebu Pacific. Number 4. Ramon Ang.
Si Ramon Ang ay may total net worth na 188 billion pesos at siya ngayon ay may edad na 69 years old. Siya ay graduate sa Far Eastern University sa kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Si Ramon Ang president at CEO ng isang pinakamalaking kumpanya sa ating bansa, ang San Miguel Corporation na itinayo noong 1890. Si Ramon Ang din ang humahawak ng pinakamalaking share ng San Miguel. Kabilang din sa mga negosyong pagmamay-ari ng San Miguel ang San Miguel Brewery Incorporated at ang Ginebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng mga alak na patok sa ating bansa tulad ng mga San Mig Light, Red Horse at GSM. Kanila rin ang San Miguel Foods na may hawak sa brands na Pure Foods, Magnolia at iba pang mga produkto na makikita natin sa mga supermarkets. Dagdag pa dito ang SMC Infrastructure na tigapamahala ng RFID Auto Sweep ng mga expressway kagaya ng South Luzon Expressway, Skyway, Star Tollway, NAIA Expressway at TPLEX. Isa pa sa pagmamay-ari ni Ramon ang San Miguel Properties Incorporated na gumagawa ng mga subdivisions, office buildings at mga condominium. Petron Corporation na isa rin pinakamalaking oil company sa Pilipinas at ang SMC Global Power na isa sa pinakamalaking supplier ng kuryente sa bansa. Pati ang Eagle Cement na pangalawa sa pinakamalaking gumagawa ng semento sa Pilipinas at ang panghuli ay ang Bank of Commerce. Number 3. Enrique Razon Jr. Si Enrique Razon Jr. ay may total net worth na 415 billion pesos at ngayon ay may edad na 63 years old. Si Enrique ay graduate sa De La Salle University at siya ay ikatlong henerasyon na nagpapatuloy ng negosyo ng kanilang pamilya na International Container Terminal Services Incorporated na tigapamahala ng ports o pantalan na kung saan dumadaan ang mga produkto papasok at palabas sa mga iba't ibang lugar. Una nilang pinaunlad ang Manila International Container Terminal at ngayon ay nasa 34 terminals na ang kanilang hinahawakan sa mahigit 12 mga bansa. Siya rin ang nagmamay-ari ng Soler Resort and Casino sa Parañaque City at ang Jeju-san Hotel and Casino sa South Korea. Magbubukas pa sila ng bagong Soler Resort North sa Quezon City ngayong taong 2023. Number 2. Manny Villar. Si Manny Villar ay may total net worth na 504 billion pesos at ngayon ay may edad na 73 years old. Si Manny ay graduate sa University of the Philippines Diliman at siya ay isang CPA o Certified Public Accountant. Real estate naman ang pangunahing negosyo ni Manny Villar at siya ang nagmamay-ari ng Camellia Homes, ang pinakamalaking tigagawa ng mga bahay at subdivision sa bansa. Sa kanya rin ang Vistaland na gumagawa ng mga condominiums at office spaces, pati na rin ang Lumina Homes at Bria Homes na gumagawa naman ng mga low-cost housing projects. Si Manny Villar ay mayroong halos 40 na Star Malls at Vista Malls sa iba't ibang panig ng bansa. Sa retail industry naman ay andyan ang kanilang all-home, all-day supermarket at all-day convenience store. Siya rin ang nagtayo ng Golden Haven Memorial Park na isang chain ng private cemeteries. Sa kanya rin ang umuusbong na coffee shop chain dito sa Pilipinas na Coffee Project. Ang kanyang kumpanyang Prime Water naman ay nagpapatakbo na ngayon ng mahigit sa 100 na water district sa bansa. At ang panghuli ay ang kanyang bangko na All Bank na mayroong mahigit sa 16 na branches ngayon. Number 1. C Siblings. Ang C Siblings ay may total net worth na 1.01 trillion pesos. Ang mga magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert,
at Harley ang nagmana ng mga ari-arian at negosyo ng kanilang yumao na ama na si Henry C. Sr. Meron silang 79 na SM Mall sa Pilipinas at 7 naman sa China. Pagdating sa real estate, andyan ang kanilang SMDC o ang SM Development Corporation na gumagawa ng mga condominium at office spaces. At habang sa retail industry naman ay andyan ang kanilang SM Hypermarket, Save More, The SM Store, SM Appliances at ang lumalagong convenience store sa ngayon na Alpha Mart. Pagmamay-ari rin ng kanilang pamilya ang mga specialty stores na Watsons, Ace Hardware, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Kultura at iba pa. Ang mga bangkong BDO, Unibank Incorporated at China Bank Incorporations ay pagmamay-ari rin ng kanilang pamilya. Dumarami na rin ang mga branches ng kanilang eskwelahan na National University. Nagmamay-ari rin sila ng mga hotels tulad ng Taal Vista Hotel, Pico Sands Hotel, Park Inn, Radisson Blu Hotel at Conrad Manila at 8 convention centers. Mga kaibigan, talaga namang nakakamangha ang kanilang mga yaman at negosyo. Hindi man tayo maging katulad nila, siguradong uunlad ang ating buhay basta tayo ay may diskarte, disiplina, sipag at tiyaga. Kaibigan, iyan ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ano naman ang masasabi mo rito? Huwag mo kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!